I'm contemplating on 2 lessons this morning na nais ko po ituro. I prepared 2 lessons. Well, I have my gadget with me, so every lesson is here. So kung saan man tayo aabot, it's still the Word of God. Amen? Amen. Kailangan mahabol natin ang young people na merong 10 preachings na napakinggan. Amen? I'll go to Proverbs. Proverbs chapter number 24, please. Let's all stand up, please. Proverbs chapter number 24. Proverbs chapter number 24. I hope you're ready for the Word of God. Amen? Proverbs chapter number 24. Verse number 30 to verse number 34. Proverbs chapter number 24, verse number 30 to verse number 34. By the way, the preaching of the Word of God is still the center point ng pagtitipon bawat linggo. Amen? Last NBYC, there were skits, there were fun, there was fellowship. Pero ang sentro po lahat ng pagtitipon natin lagi ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? I hope dyan po sa admin building, kayo po ay kasama po namin sa pag-aaral. Amen? Wala na, tulog na sila doon. Alright, Proverbs chapter number 24. We'll be reading verse number 30 to verse number 34. Babasahin ko po ang verse number 30 until we reach verse number 34. The Bible says, I went by the field of the slothful, by the vineyard of the man void of understanding. 31, please. Verse number 32, the Bible says, Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Verse number 34, altogether, ready, go. So shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for the opportunity to once again stand behind this pulpit, magbuklat ng inyong salita. Such a limited person am I, ngunit salamat po ang pinag-aaralan po namin ay hindi karunungan ko o karunungan ng sinumang tao, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na patuloy na nagliligtas at nagbabago ng buhay. Help your servant this morning. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na basagin po namin ang mga maling kaisipan at palitan po namin ito ng prinsipyo mula po sa inyong buhay na salita dahil ito po ang nagliligtas. Ito po ang nagbabago ng buhay po, Panginoon. And magligtas kayo mga kaluluwa, magpadala po kayo ng revival sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Thank you, be seated please, and thank you for standing. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen? Amen. And it's a blessing to see each and everyone. I've been in Las Piñas for the past 9-10 years. And every time I come here, kinausap ko Sir Pops, marami yung mga batang kumakanta po kanina, mga young people ng NBYC, ay hindi ko na po kilala yung iba po sa inyo. Ang naaalala ko na lamang po dito, yung mga ninuno ko po dito sa church na ho. Yung mga kasabayan po ni Adan, ni Noah, ni Jeremiah. I praise the Lord, ang Diyos ay nagdadagdag sa simbahan. Amen? Amen. Proverbs is a very familiar book. We do reading every Sunday morning on Proverbs. Many Christians do their daily Bible reading from the book of Proverbs. But yet, ang Proverbs po ay, in a simple way, ito'y kawikaan. We use the term Proverbs even on a secular field, mga kawikaan, mga kasabihan, mga pananalita na nagbibigay ng konting karunungan. But the big difference of the Proverbs of the Word of God is right there. It is the Word of God. Ito po ay hindi lamang kawikaan. Ito po ay hindi lamang maliliit na parabola. Ito po ay hindi lamang maliliit na kasabihan. Ito po ay kasabihan. Ito po ay mga prinsipyo na kinasihan ng banal na Espiritu at ito po ay nagbabago ng buhay. Amen? Dito po sa talatang binasa po natin ng Proverbs chapter number 30 is a little parable right here about that writer. And we all know majority of the book of Proverbs was written by King Solomon. And he is writing here a simple story about a person. The Bible says, I went by the field of a slothful. Here is a man giving a parable and he is describing a simple walk. Isang simpleng paglalakad sa isang palayan, sa isang bukirin, in a field. And what he saw is not just merely a piece of field. Napakalinaw naman po sa Biblia, ito po ay isang piraso ng abandonadong lupain. Ito ay isang piraso ng abandonadong palayan
But yet it shows, and he showed us a very powerful illustration ng isang napabayaang buhay ng tao. All right, follow me this morning. The Bible says that field belongs, the Bible says, I went by the field of a slothful. Ito po ay pag-aari ng isang taong tamad. A lazy man, isang tao na kulang ng karunungan, walang wisdom. And instead na ang kanyang vineyard, ang kanyang ubasan ay maging mabunga, ito po ay tinubuan na ng mga tinik. Ito po ay tinubuan na ng mga damo. Ito po ay nabasag na ang kanyang bakuran. And because of that, it is all a neglected field. Isang vineyard, isang palayan na sana ay merong potensyal na magbunga. Right? It is a field na sana ay merong potensyal na magbunga ng maraming uri ng gulay, ng maraming uri ng prutas, and they could sell those fruits, and he could profit from them, and he could benefit from them. And imagine ilan pa ang pwedeng makinabang kung yung field na yon, kung yung vineyard na yon ay kanyang iningatan. And that vineyard was taken care of. At ito'y diniligan, there could be so many fruits. Marahil makapagtanim siya ng maraming gulay. Marahil makapagtanim siya ng maraming prutas, right? Marahil makapagtanim, there is so much potential in it, but yet, ito po ay barren because it was left unattended. Now, understand, during Bible times po, sa larangan ng agrikultura, when you talk about fields and when you talk about vineyards, it is so much important to them. Amen? Of course, sa panahon pa rin po natin ngayon, napakahalaga po niyan dahil andyan yung majority of source of their living. At para yan ay magbunga, kailangan ng matinding pag-iingat. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Now, please understand na ito po ay kailangan ng mga farmers na magtatanggal po ng mga damo, magtatanggal ng mga weeds, and aalisin yung mga tinik at babantayan yung pader, and will make sure that it is well maintained and that land is guarded. Dahil alam natin, sa saglit na panahon, anuman ang pabayaan mo, pwedeng masira, pwedeng mawasak, pwedeng masayang yung palayan na yun. And that writer of Proverbs ay hindi niya lamang po siya naglakad dun sa palayan pong yun. The Bible says on verse number 32, Then I saw and considered it well and looked upon it and received instruction. I believe kung yung tao pong itong dumaan lang siya sa palayan and he received instruction, I believe, studying the Word of God, we can receive instruction as well. Amen? Makakakuha po tayo ng aral mula sa bagay nito. This neglected field ay isang larawan ng maraming bagay, maraming pag-aari po natin na ano ang pwede mangyari pag ito'y napabayaan. Amen? I mean, pabayaan mo ang iyong pamilya, it will be a wasted family. Pabayaan mo ang iyong pag-aaral, young people, it will be a wasted year sa iyong buhay. Pabayaan mo ang iyong tahanan, wag mo linisin, wag mo ayusin, it will be a wasted home. It will all be scattered and walang kaayusan, right? But I believe this can picture so many things in our lives, but looking at the Word of God, I cannot help it, mga kapatid, kundi isa sa pinakamagandang ilarawan po ng palayan na ito ay ang ating buhay Kristiyano. Our spiritual life. Because just like this field, our spiritual life requires constant attention or else it will be a wasted field. It will be a barren Christian life. And inside this auditorium picture, so many Christians na marami pa iba't ibang uri ng buhay spiritual. And I see, and you know your Christian life, kung ito'y iyong iniingatan, kung ito'y inaaruga, ito'y nagbubunga, and you see the potential of it, nakikita mo ang kapakinabangan mo dahil pinahalagahan mo ang buhay Kristiyano mo. Now, there is NBYC, and that is a great help para sa spiritual life ng mga kabataan.
Kaya nagkaroon ng revival at merong revival sa puso mo dahil merong simbahan na nagkaroon ng concern sa iyong spiritual life para yan ay hindi tubuan ng damo, para yan ay hindi mapabayaan at para ang buhay Kristiyano mo ay hindi masayang. Now realize this, how many lives were wasted at ang potensyal ng maraming Kristiyano ay nasasayang simply because we have not taken concern of our spiritual life. Now this morning, just as a field ay hindi po magiging productive kung ito ay hindi mo babantayan at iingatan, ang relasyon natin o ang buhay spiritual natin ay hindi magiging masagana kung hindi natin ito pag-iingatan. Title of our message this morning is Consider Your Spiritual Field. Consider your spiritual life. Am I talking to awake people this morning? Amen? Amen. Bumangon na po kayo mula sa libingan. Amen? Amen. Parang natutulala po kayo ngayong umaga. Alright? Number one, let me just give you 3 things. Number one, your spiritual life must be acknowledged. It's time to acknowledge our spiritual life. Now, tandaan po natin mga kapatid, as human beings, tao po ba kausap ko ngayong umaga? Amen? Alright. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung tao nga ba yung katabi niyo. Amen? Tinatanong talaga nila. Alright. Now, listen. As human beings, we are a unique creation of God. Now, please listen and listen well. As human beings, tayo po ay unique na nilalang ng Diyos. We are made in the image of God. Amen? Everything was created. You know the difference of creation? Ang creation po ay nilalang ng Diyos, let there be light, and there was light. Amen? From day 1 to day 6, sinabi niya at nangyari. That is the power of the Word of God. Amen? Pero nung nilalang niya po ang tao as special as human being is, hindi tayo nilalang ng Diyos nang sinabi niyang, let there be man. He took the dust of the ground at ito ay hinulma niya and man became a living soul. Hindi po tayo galing sa unggoy, mga kapatid. Hindi ho tayo, people are trying to prove that theory para lamang patunayan na walang Diyos at hindi kailangan ng Diyos, but they cannot deny the fact merong totoong Diyos. And God created man in His own image. Hindi po katulad ng halaman at hindi katulad ng anumang uri ng hayop. We are physical being, but listen and listen well, we are also spiritual being. You understand that? May mga taong naniniwala, may mga reliyon na nagtuturo na pag ang tao ay namatay, ay tapos na yung kanyang buhay. Hindi ho tayo katulad ng aso at pusa, pag namatay, tapos na ang buhay. No. You have a living soul. You are a spiritual being. Meron po tayong katawan that are made from the dust. Kaya sabi ng Biblia, pag tayo'y namatay, tayo'y galing sa alabok, tayo babalik sa alabok. Magpunas ka ng panyo, puro alabok yan. Right? We came from the dust. But listen and listen well, we have also a spirit na galing sa Diyos. Now, understand it very well. Ang ating nature, we have a spiritual nature and we have a physical nature. Now, that means, mga kapatid, wag lang natin pahalagahan ang ating physical body. Amen? Take care of it. Amen? Alagaan po natin ito, mga kapatid. Nag-exercise, umiinom ng vitamins, pambira. Tumigil na sa pag-inom ng alak. Amen? Malapit na. Alright? But more than just taking care of your physical body, let's take care of our spiritual being. Let's take care of that spiritual part of our life na nag-o-honor sa ating tagapaglalang at sa ating tagapagligtas. Understand this. The body, ito po'y lalagyan po ng ating katawan. Amen? But the soul na nagpapagalaw sa ating katawan is the seat of the intellect, the will, and the emotion. But that spirit is the deepest part of us na nagko-connect sa atin sa Diyos. And one of the biggest mistakes of so many people is this. We have fed well our physical body, masyadong exercise ang ating emotion, ang ating will, ang ating intellect, but we have neglected our spiritual life.
napapabayaan natin at binabaliwala natin ang relasyon natin sa Panginoon. Nabubuhay na lamang kapag ka Holy Week at nagiging religyoso. But the rest of the time, balik na naman tayo sa pagiging abala ng ating intellect, pagiging abala natin sa ating katawan. And the passage begins here with that writer passing by the field of the slothful. Alright? Sabi ng Bible, I went by the field of the slothful, by the vineyard of a man void of understanding. Ang nakita niya ay isang palaya na puno ng tinik, puno ng mga dayami at puno ng mga bato na nasira na yung pader. And that field reflects the condition ng isang buhay spiritual na papabayaan po natin, mga kapatid. Anything na pababayaan mo because we live on a corrupt world, lahat po yan ay paluma. Lahat po yan ay pabulok. Lahat po yan ay papangit. Lahat po yan ay pasira. Amen? Hindi naman, look, lahat tayo ay paedad. Amen? Huwag na tayo mag-deny pa. Wala lang sa mukha, nasa tuhod lang ba? Right? It all goes to degradation, pabulok po. It's corruptible. And let me tell you something. Because our spiritual life lives in a corruptible world, let us acknowledge the importance na kailangan natin alagaan ang buhay spiritual po natin. Kailangan natin bigyang halaga ang relasyon natin sa Panginoon. Kailangan natin bigyang importansya at yan ay hindi magiging automatic, yan ay hindi kaya gawin ng sinumang AI para alagaan ang iyong buhay Kristiyano. Kung paano ang isang farmer ay kailangan magtanim, tanggalin ang tinik, ayusin ang pader, ang bawat mananampalataya. If you are saved this morning, then you must acknowledge and you must take care of your spiritual life. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagkulang dahil binigyan kanya ng salita ng Diyos. Binigyan kanya ng simbahan. Amen? Binigyan kanya ng banal na espiritu sa iyong puso. And it all started when you got saved. Amen? Ang maraming tao po, they take care of their religious life. That's what they did this week. Right? Masyadong naging abala sa reliyon. May mga nagpapako sa krus, may nagpipinitensya, mayroong naglalasing, tsaka magpipinitensya. Amen? And they have taken care of their spiritual life, not realizing it is just feeding their religious life, but not their spiritual life. Because your spiritual life only starts pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. And I praise the Lord at the age 13, naunawaan ko at tunay naging malinaw sa akin ang mensahe ng kaligtasan na walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoon. Walang magdadala sa langit, hindi reliyon, hindi mabuting gawa, hindi simbahan. It is not even the Baptist Church. It is not even the baptistry. Hindi po yung binyag at hindi yung penitensya, kundi yung ginawa lamang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ang kaligtasan po ay laging regalo ng Diyos. Ibig sabihin, wala itong kapalit, wala kang kailangan gawin para ibigay sa iyong katiyakan ng langit, wala kang kailangan paghirapan para pumunta ka sa langit, kailangan mo lamang magsisi ng iyong kasalanan at tanggapin si Kristo sa puso mo bilang tagapagligtas. And then that spiritual life starts and you must acknowledge it. Kailangan mo itong bigyan ng importansya. Kailangan mo itong alagaan. That's why, as I said a while ago, young people, you better thank the Lord. There is a church who takes care and helps you take care of your spiritual life. Amen? Sana po, mga kapatid, alam nyo, minsan kaya natin hindi binibigyang halaga ang simbahan. It's because we do not acknowledge that we need it in our spiritual life. A healthy spiritual life does not happen by accident. I've heard it many times, kaya ka naman ganyan kasi anak ka ng pastor. Let me tell you something. I know many anak ng pastor na hindi spiritual. Isa ko dun. I know many families that the church is given
Pero they have decided not to take care of their spiritual life. Amen? And the only way you have that, you got saved, you have the Word of God, then we must acknowledge na mahalaga ang buhay spiritual natin, personal na relasyon natin sa Panginoon. And God knows that. That's why He gave us the Word of God. And the very reason you are in church this morning, you know what? Dahil alam mo, in a little way, kailangan mo pahalagahan ang buhay Kristiyano mo. At kailangan pa natin mas pahalagahan ang buhay Kristiyano. At kailangan pa natin mas bigyang importansya ang salita ng Diyos. At kailangan pa natin mas pahalagahan ang mga programa sa simbahan na tutulungan tayo pahalagahan ang buhay Kristiyano, ang personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen? Spiritual life must be acknowledged. You know why this field ay napabayaan? Hindi niya na pinahalagahan. Once hindi mo na pinahalagahan ang buhay spiritual mo, ang relasyon mo sa Diyos, it will all be neglected. Amen? Hindi po tayo napunta sa church hindi po tayo napunta sa church religiously. Meron po kami kapatiran, sabi niya, nasanay na lang, they're still in the religion, masabi lang makapagsimba, makapag-sign of the cross, pag upo, uuwi, tapos na tulog sa simbahan. It became so religious, it became so traditional, na para bang dumalaw ka lang sa field, sinilip mo, at pinabayaan mo rin. You did not even manage to take care of it. Amen? I'm telling you this morning, let's acknowledge your spiritual life. Meron kang personal na relasyon sa Diyos. And you have to take care of it. Anong mga bagay ang kailangan ko gawin para ito'y pahalagahan? Kailangan ko ng simbahan. I said, kailangan ko ng simbahan. Kailangan ko ng salita ng Diyos. Kailangan kong lalong makilala ang Diyos sa aking buhay. You must acknowledge that spiritual life in your life. Hindi ka sumisimba at hindi ka pupunta sa langit dahil ay tatay mo yung usher, dahil napilitan ka lamang dito. One day, you will give account of yourself to God, and that's why you must acknowledge, you must give importance to your spiritual life. There was a time na ako po yung maliit na bata. Bata pa po ako pero malaking bata na po ako. Amen? Dinadala ko ng tatay ko sa simbahan. Diyan kami nakatira, doon kami, malapit po lagi kami nakatira sa simbahan. Dala-dala ka. Minsan ayaw mo sumimba. Kaya lang, ang tanong po kasi sa bahay namin, sisimba ka ba o sisimba ka? Hindi pwede tumanggi, so sisimba ka. Kahit ayaw mo, kaladkad ka sa simbahan, bawal mag-ingay sa simbahan. Pag maingay ka, Meljon, papaluin kita sa bahay. Ang behave ko po sa simbahan noon. But I do it because I obey my dad. But there must be a point in my life, and there was a point in my life na I will never go to church just because sabi ng tatay ko. I will not read my Bible dahil papaluin. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, papaluin kita. No! I had to realize it all by myself na meron akong personal accountability sa Diyos ng aking buhay spiritual. And let me tell you something, you will have your personal accountability sa Diyos ng buhay mo spiritual. Acknowledge your spiritual life. Acknowledge you own that field at ikaw ang makikinabang dyan. Ikaw ang Pag hindi ka sumimba, hindi ho kalugihan ng pastor. Hindi ho kalugihan ng area leader. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ho bawas points sa langit ang pastor. Pag nagbasa ka ng Bible, hindi ho plus 10 points ang pastor sa langit. No! It is your accountability. It is your spiritual life. Amen? In the book of Jude, tingnan niyo po sabi ng Bible, Jude. Opo, may Jude po sa Bible. Amen? Bigyan ko po kayo ng 30 minutes para hanapin si Jude. Alam ko, ibang Jude na sa isip mo, wordly song yun, tama na yan. Look at Jude, chapter number 1. Are you still with me, amen? I've been building, are you still with me, amen? Jude, chapter number 1, look at verse 20. The Bible says on verse number 20, but ye beloved, building up, what's the next word? Yourselves on your most holy faith. It is your faith. You have to build up yourselves. Hindi ka kumakain ng tanghalian dahil papaluin ka pag hindi ka kumain. Alam mo, kailangan mo kumain. Amen? Yung mga taong walang
concerned sa physical being. Hindi sila naninigarilyo kasi pagagalitan lang sila. Pero pag wala nang nakatingin, humihit-hit pa rin yan na sigarilyo. Ay, sorry, may naninigarilyo pa pala dito. Kala ko wala na. Yung mga taong hindi nila nauunawaan na kanilang buhay yun, hindi sila iinom ng alak kasi sabi ng doktor. Yun, wala na yung doktor, uminom na ng alak. Nung sinabi ng doktor, ang pwede nyo na lang po kainin ay yung mga lumalangoy. Ayun, tinuruan yung baboy, lumangoy. Ginagawa lang, hindi niya alam siya yung makikinabang. And this morning, let me emphasize, you have to acknowledge it is your spiritual life, young people. Ikaw ang aayos. Ikaw ang maliligtas. Ikaw ang makikinabang. Mga tatay, ikaw at ang pamilya mo ang tatatag. I hate it when people say, makasimba na nga, nakakaya naman kay pastor. Nung sumimba ka, wala naman pala si pastor. Akala mo nagsisimba ka para kay pastor? Hindi ho. It is your spiritual life. You acknowledge that. Pag naglatag ng masarap na pagkain at hindi ka kumain, ikaw ang magugutom. Nakakaya na nga, makakain na. Para bang ako mabubusog pag ikaw kumain? No. Pag nagsimba ka, ako makikinabang. No, it is you. Pag naglingkod ka, ako makikinabang. No, it is you. Nakapagbigay na nga, nakakahiya naman kay pastor. Mahiya ka sa Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa iyo. Amen. Acknowledge your spiritual life. Number one, spiritual life must be acknowledged. Number two, I want you to understand. I hope you're still listening. Amen. In Proverbs, again, that Proverbs is very, very great chapter right here. Proverbs chapter number, yung pong ating text verse this morning, Proverbs chapter number 24. I want you to notice verse 31. Balik po tayo sa talatang yan. Are you still with me? Amen? I hope you're listening. I want to help you this morning. Amen? Look at verse number 31. And lo, kausap niyo po yung lolo niya. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof. Stone wall thereof was broken down. Look at verse number 33. Or verse 34. So shall thy, what's the word? Poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Now, we see here the condition po ng isang palayan na pinabayaan. Are you awake? Amen? Amen? Pakigising po yung katabi mo, mga kapatid. That condition of field ay naging resulta po ng kapababayaan. At hindi niya po ito napabayaan just overnight. Right? It is not a result of one day na hindi niya ito pinuntahan. The passage describes this. Sabi ng Bible, verse number 33, what's the next word? Hindi nabasa kasi tulog. Say it out loud, little sleep. Konting tulog sa church. A little what? Slumber, a little folding of the hands to sleep. Ito po ay naglalarawan ng maliit at konti-konting paulit-ulit na katamaran ng taong ito. Kapabayaan ng taong ito. At yung maliit na bagay na yun ay parang hindi makakapahamak, pero yung paulit-ulit na kapabayaan niya, nung pinagsama-sama, ay naging miserable yung kanyang field. Number one, spiritual life must be acknowledged. Paalagaan natin ang buhay Kristiyano natin. Number two, please listen well. Spiritual loss can be avoided. Your spiritual loss can be avoided. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Yung mga maliliit na bagay na pinabayaan niya yung kanyang field, day in, day out, week 1, week 2, week 3, then he realized that field lost its potential. Nanuhan niyo po, di po ba sa bahay, ganyan din, ho ba? Ang bahay na, mga nanay, no? Next week na lang ako maglilinis. Next week na lang ako maglalaba. Di ba yung people, no? Next week na lang ako magtututbrush. Nagtutbrush na naman ako last year.
Next week na lang ako magbibihis. Di ba, nung NBYC, tama, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka naligo, hindi ka nagpalit. Pag-uwi na lang. Pag-uwi mo sa bahay, napansin mo, pagdating mo, hindi ka niyakap na magulang mo, umalis sila lahat. There was a loss. Right? There was a neglect. Broken families do not happen overnight. Little sleep, little slumber, little sins, little neglect. Hindi mo na ako mag-church ngayon. Hindi mo na ako magbabasa ng Bible ngayon lang. Ngayon lang naman ako maninigarilyo ulit. Ngayon lang naman ako manloloko ulit. Ngayon lang naman ako ulit mangungopya. Ngayon lang naman, hindi naman mauulit ito. Sinungaling tayo minsan, no? And that little losses accumulated, resulted into a field grown over with thorns. Nettles covered and stone wall broken down. But listen and listen well, members, Christians, listen. That spiritual loss can be avoided. Yung maliliit na kapabayaan ay parang walang epekto. Pero pag pinagsama-sama po, it leads to a loss. Oh, how many families you know, how many Christians we know, wala na ngayon sa church. Miserable na ngayon ang buhay Kristiyano. Kabataang nilamon na naman ang impluensya ng sanlibutan. Buhay na sana ginagamit ng Panginoon sa gawain. Katabi mo sa simbahan, kasama mo sa Sunday school, kasama mo sa soul winning, kasama mo sa paglilingkod sa Panginoon. It did not happen over time. It happened with a little loss here, konting kapabayaan dito, umabsent ng isang Sunday sa church, nasundan ng, kaya naman pala ng isang absent, isa pang absent. Pwede naman palang hindi sumama sa soul winning, isang absent pa. Pwede naman hindi magbasa ng Bible, isang liban pa. Okay naman ako, parang wala naman nangyari sa akin, pwede pang isa uli. And we don't realize the accumulated neglects led to spiritual loss. Naunawaan niyo po mga kapatid, ang talatang ito'y pinaalalahanan tayo. Sabi ng Bible sa verse number 34, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. In other words, ang consequences po ay nangyayari agad-agad at hindi mo nakikita na napakakapangyarihan ng resulta nito sa iyong buhay. Amen? Now, tingnan niyo po, sabi ng Bible, look at the verse. It was all grown over with what? Check your Bibles, please. It was all grown over with, help me now, thorns. That thorns pictures sinful habits in our life. Hindi naman tumubo agad yung tinik ng isang mabilis na tubo. Unti-unti nitong tumubo sa palaya ng ating buhay. Di ba, young people, konting silip sa cellphone, konting sinungaling, konting absent sa church, konting impluensya ng sanlibutan, konti lang. Namamalaya mo, nagmumura ka na sa magulang mo. Namamalaya mo, lulun ka na sa pornografiya. Namamalaya mo, hindi mo na binibigay yung password mo sa magulang mo. Naglilihim ka na. Don't you realize? Why? Losses. Spiritual losses. Sinful attitudes begins to grow. Weeds, sabi ng Bible, look at the weeds. Nettles covered, or the nettles had covered the face thereof. Mga kapabayaan, mga kapatid, mga distractions na lumunok sa ating spiritual na paglago, yung naging prioridad na natin ang mga bagay ng sanlibutan at pinabayaan na natin ang buhay Kristiyano po natin. And we have neglected, seek ye first the kingdom of God. Those are the nettles, yung pagiging abala natin, yung pagiging makamundo po natin, at yung mga priority natin na dapat pinapahalagahan natin. And I praise the Lord for parents na nakikita ang prioridad, and young people decided to go somewhere else, pero si pinahalagahan nyo, and you say, attend ka ng NBYC. And many parents have to sacrifice to register and give food para ang mga anak natin ay hindi malunok ng impluensya ng sanlibutan. Spiritual losses. Look at the verse. Bible says, stone wall thereof was what? Hello? Broken down. Paggiba ang pader,
giba ang protection. You hear me? When that wall was broken down, walang pag-iingat. It talks about ano ba yung mga protection po natin na nagigiba na sa buhay Kristiyano natin. Hindi mo na pinahahalagahan ng church. Nandito ka ngayon dahil Easter Sunday, nabuhay kang maguli. Dala mo pa yung palaspas mo. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Mas natutuon ka na sa mga so-called religious people. Nakikinig naman ako sa devotion ni kung sino-sino online at pinababayaan mo na yung church. Mamaya-maya, iba na yung reliyon mo. Iba na yung kulto mong pinakikinggan. Iba na yung paniniwala mo. The stone wall was broken down. Kikinig ka na sa Couples for Christ. Nakikinig ka na sa dating daan. Nakikinig ka na, mamaya, Iglesia ni Cristo ka na. Mamaya, nakikibuloy ka na. Mamaya, uupo ka dyan. Di naman yan yung tama eh. Kung saan ka kasi nakikinig. And the stone wall was broken down. Next thing you know, ayoko na sa church. Nawala na yung protection eh. Let me tell you something. When we Christians neglect our relationship with God, our prayer time, our Bible reading, the influence na nilalatag ng simbahan para ikaw ay tumatag spiritual, madaling pumapasok ang tukso ng sanlibutan. Amen? Hindi ka naging mapagbantay na sa barkada mo, sa pinapanood mo. Oh, I hope you would, parents, listen, I hope you would take time to listen to those sessions this past week. Pinag-usapan po namin ang worldly music. Pinag-usapan po namin ang peer pressure. We talked about depression. We talked about, ano pa ba pinag-usapan po natin dito? Worldly fashion. Oh my goodness. Those are our protections. Banggitin ko sana ulit, kaya lang hahaba po tayo, magagalit naman kayo sa akin. Amen? Because without spiritual boundaries, madali tayong masisira ang ating spiritual field. That's why you have to be in church the whole day of Sunday. That's your protection. Amen? Parang humihina, no? Church is your spiritual protection. Aba, kung hindi mo i-enjoy yung divided Sunday school class mo, sinong barkada i-enjoy mo? Hello? Kung hindi mo i-enjoy yung soul winning sa area mo, sinong kasama mo? Hindi ba yung mga impluensyang yan are protection? And that spiritual loss can be avoided. Bantayan natin ang ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Naglatag ng NBYC, naglatag ng soul winning, naglalatag ng area, naglalatag ng Sunday school because the church is trying to help you be protected spiritually. I hope you understand that this morning. You have a pastor who loves you so much at naglalatag at nag-iisip ng programa para ang buhay spiritual mo ay maproteksyonan, mga kapatid. Mula sa kabataan hanggang sa young people, hanggang sa... Church is helping you. And if your Christian life, spiritual life is so neglected, I'm not saying church is perfect, but the church is helping us. Yung tinatakbuhan mo namang barkada, hindi din naman perfecto ah. Go to an institution that will strengthen your spiritual life. Imagine how profitable ang isang palayan kung iningatan ito. And imagine ang isang kabataan pag iningatan ang buhay Kristiyano, ano ang potential meron ito? Ang isang pamilya, yung pong na-witnessan ni Brother Kian doon sa Festival Mall, nung nanood sila ng sine, ng mga full-time, kasama si Sir Pops. That was January 1. January 1. The next Saturday, binigay po sa akin, first Sunday of January, that Saturday, nabisita ko po sa bahay nila. First Sunday of January, naging bisita po sa simbahan. To my knowledge, wala pa po silang absent ng Sunday morning. One time, Sunday morning, may sakit yung dalawang anak na pastor, hindi po kami makakapagsimba. Alam niyo po, nag-worship service na, around 10 o'clock, nag-o-offering, dumating po sila, bit-bit yung dalawang anak nila.
Let me tell you something. Fathers, let me tell you something. Yesterday, yung tatay po, kasama na namin sa soul winning. Nung Friday after service, this couple talked to me, asked for some counsels and advice, and I was like, sana may mga gantong uri pa rin ng Kristiyano kahit matagal na naghahanap ng spiritual protection sa kanilang buhay dahil alam natin pag pinabayaan ang buhay Kristiyano, you lose a big potential in your spiritual life. Spiritual loss can be avoided. Huwag natin pabayaan ang buhay Kristiyano natin. Ang sisimulan natin ng maliit na kapabayaan ay pwedeng magresulta ng malaking kapahamakan. Why? Because we have neglected our spiritual life. Lastly, number 3. Hanggang na oras po tayo, sir? Yun lang daw. Mga 5, 10, 15. Alas 3 po yun, mga kapatid. Hanggang dito matawag si Pastor Ed, magpipreach po ako. Amen. Look at verse number 32. I hope I'm helping you this morning. Amen. I've decided a long time ago not to impress listeners, but to influence you with the Word of God. Verse number 32. Look at this. Then I, what's the word? Check your Bibles, please. Then I saw and considered it well and looked upon it and received instruction. The writer did something important nung nakita niya yung field na yun. Okay? Hindi niya lang nilakaran. Hindi niya lang, No. Sabi ng Bible, he saw it, he considered, he looked upon it, and he walked past it. Sabi niya, may natutunan ako. Ano kailangan natin sa buhay Kristiyano? Mga Kristiyanong gusto pang matuto. I'm not just saying Kristiyano gusto magsimba. I'm talking about Christians na nasimba at gusto pang matuto. Kasi sayang po ang pagsisimba natin lahat kung hindi naman tayo matututo. At hindi tayo magpapaturo. And I like how Pastor Arnold worded it. Sabi niya, para matuto ka ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos, you have to unlearn things na tinuro sa iyo ng sanlibutan. Oh, how the world educates us. How social media educates us. How the reels educate us so much na pag upo natin sa simbahan, dumadaan na lang din tayo at hindi tayo natututo. But let me tell you something on my third point. I challenge you this morning. Spiritual learnings are available. Spiritual learnings are available. By the way, you know why preachers sometimes do it this way? Medyo binibigyan nila ng magagandang wordings para maalala mo. Hindi mo lang para isulat, maalala natin, i-apply natin sa ating pamumuhay. Amen? And this morning, I challenge you, natuto po ang taong ito sa kanyang nakita. At ito po'y nagpapakita ng ugali ng isang taong pantas. I like what Pastor said, ang taong pantas na nagpapakumbaba ay maraming matutunan sa gawain ng Panginoon. Amen? You see, life will constantly provide us with many lessons. Pero pipiliin natin yung mga learnings na alam natin kapakinabangan sa buhay Kristiyano natin. Alam niyo po ba, when somebody says, experience is the best teacher, huwag mo na isiping experience mo pa. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo yung mga taong pinagpala ng Diyos. Paano sila pinagpala ng Diyos? Tingnan mo yung mga pamilyang nawawasak, hindi mo ikukumpara yung sarili mo sa kanila. You're trying to learn. Ayoko maging ganun. Anong dapat ko gawin? Thursday session, may ano pa po ako may culture shock pa po ako ng NBYC, kaya I'm mentioning it. Thursday morning, Pastor Dante preached about something about there is no regrets in serving the Lord. I was sitting down there. Pastor Dante is what? 69, 70? Nakaupo po dito si Pastor Ed, turning 71. Sabi niya, di ba, Pastor Ed, walang regret ang maglingkod sa Panginoon? Sabi ko, tingnan mo to. Here are seniors in the ministry. Ang daming pinagdaanan. Pastor Dante lost his wife last year.
And he's here, walang regrets maglingkod sa Panginoon. I was sitting there, sabi ko, pambira, anong karapatan ko magreklamo? Anong karapatan ko mag-quit? I want to learn from these people paano nila na-enjoy ang ministry, ang buhay Kristiyano at walang regret sa paglilingkod sa Panginoon. Let me tell you something, spiritual learnings are available. At pag tayo hindi lalago sa buhay Kristiyano po natin, listen and listen well, hindi nakasalanan ng simbahan yan. Binuklat sa iyo ang salita ng Diyos. It's easy to blame persons and persons. Gawa niya, gawa ng tatay ko, gawa ni Adan. Gawa ni Eva, kinain kasi yung pati si Eva nadamay pa hanggang ngayon. No, it is our personal accountability and the field of the slothful ay buhay na ilustrasyon ng pwede mangyari sa isang tao pag pinabayaan mo ang buhay Kristiyano mo, mga kapatid. It's available. There's the Word of God. There is church, young people, there is NBYC, there is youth fellowship, there is Sunday school, there is soul winning, there is Sunday school teachers. Lumingon ka sa paligid mo at matututo ka sa buhay Kristiyano mo. Amo, mahalagang kailangan na lang natin gawin, pipili tayo ng tamang magtuturo sa atin. Amen? Amen. We're still a young family. My eldest just turned 11. Ella turned 7 the other day. We're still learning. Saan ko kukunin yung learning ng paglago ng pamilya? We're going through ups and downs also of marriage life and family life. We're far from perfect. Pero may provide ang salita ng Diyos na learning. Amen. Pipiliin mo na lang saan ko kukunin yan. Sa telenovela ba? Sa social media ba? Sa mga emotional support lang ba? O babalik ako sa salita ng Diyos? I mean, choose your learning this morning dahil ang pantas na mananampalataya ay lalago pag nagbigay attention siya sa mga bagay na nilalatag ng Diyos para matuto ka. Para matuto ako. Amen? You go to the Bible, tingnan mo ang buhay ni David and look at the life of Paul and you listen to preachings. It is written for our learnings, right? Kaya pag tayo'y bumabagsak at nanlulupay-pay bilang Kristiyano, the spiritual learnings are available. You just have to look. You just have to consider and receive it. Sunday after Sunday, Word of God is being proclaimed. Those are our learnings. Alam niyo, nakakalungkot, ang kalaban natin ngayon ay mga social media at mga reels at mga emotional support na binibigay ng kung sino mang mga psychologists na wala namang alam sa salita ng Diyos. Mga marriage counselors na yung counselor ay hiwalay sa asawa niya. Mga teen support na yung anak niya rebelde pero nagpapayo siya paano magpalaki ng kabataan. Why not go back to the Word of God? Hello? Mga artista na nagpapakita ng broken family. Mga artista at mga singer na nagpapakita ng walang prinsipyo ng salita ng Diyos. Hey! Don't neglect your spiritual life. Learnings are available right here. Amen. Nakikita ng Diyos yung desire mo matuto. Nakikita ng Diyos yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos. You might come from a broken family and we may find excuses but you go back to the Word of God and the Bible gives us help paano magiging matatag pa rin ang buhay Kristiyano. Merong buhay na Diyos, merong dakilang Diyos, merong makapangyarihan ng Diyos at nais niyang ayusin ang iyong buhay. Amen. Consider your spiritual field. It doesn't end on Sunday morning, by the way. It's an everyday field na papasyalan mo. It's an everyday field na babantayan mo. Amen. Hindi mo pwede sabihin, kaya na ganito yung ubasan ko kasi yung kapitbahay namin. You see, yung kapitbahay mo, it's your field. It's your life. Pinagkatiwala ng Diyos. Let's have that spiritual learning. Amen. Follow the examples of spiritual victories. At iwasan natin yung mga pattern na nagdulot ng kapahamakan. The Bible says, I saw, considered it well, looked upon it, received instruction. Pag naupo ka sa simbahan at sa iyong pag-uwi, ask yourself, anong instruction ang nakuha ko? Pag nagbasa ng Bible, anong instruction ang nakuha? Huwag ka pumunta sa simbahan na ang mindset mo, anong mali sa simbahan? Kasi pag ang hinanap mo'y mali, makakakita ka ng mali.
Right? Bawit yung choir, nakita mo tabingi yung necktie. Buong service ang nasa isip mo, tabingi yung necktie niya. Umuwi kang, kinuwento mo sa mga anak, tabingi yung necktie niya. Nakatulong ba sa buhay Kristiyano mo? Oo. Right? Nasa isip mo, pambira, sayang yung Sunday. Nagsimba pa ako, wala naman pala si pastor. Ay, nakaupo ka dyan, sayang na sayang ka sa oras mo. Sana naglaban na, hindi ka naman nagsimba para kay pastor. You go and receive instruction. Amen. You have Sunday school. I came here this morning late, and I acknowledge that. Galing po ako sa Las Piñas. Nakakalungkot, may kasabay pa rin akong late. Galing din dito. Hindi ko alam kung may simbahan din kayong pinanggalingang iba. Hindi ko kayo kilala. Pero kilala mo sarili mo. Let's receive instruction. Don't neglect your spiritual life. Because at the judgment seat of Christ, it will be you giving your account of yourself to God. Pag ako'y humarap sa Diyos, hindi ka na pwede sabihin, yung tatay ko po kasi. Yung teacher ko po kasi. No. You give account of yourself to God. I'm telling you this morning, ang salita ng Diyos ay nakalatag. Be that wise person walking on the field of the slothful. You look upon it. You consider it well. And you receive instruction. Young people, you may have a broken family. You may going through some tough times. Gamitin mo yan para lalo kang lumago at maging malapit sa Diyos. Amen. Basagin mo na ang bitterness sa iyong puso. Nakakahadlang yan ang paglago mo buhay Kristiyano. Basagin mo na ang inggit sa iyong puso. Alisin mo. Bunutin mo yung mga tinik, thorns and nettles and the stone wall. Ayusin mo lahat yan. And you will see your spiritual life growing and blooming. Aatras ka. Wow, nagbubunga na. Wow, yung potential na, wow, nagagamit na ako ng Panginoon. Mga bagay na hindi mo lubos akalaing, it could happen, it will happen if you take care of your spiritual field. This morning, I challenge you. See it. Consider it well. Look and receive instructions. Magpakumbaba tayo sa Panginoon, kapatid. You handle your spiritual life well, you'll see the potential. Mga gulang, makikita mo yung mga anak mong gagamitin ng Panginoon sa gawain. Makikita mo yung anak mo nagsusuko ng buhay sa ministry. Makikita mo yung relationship niyo bilang mag-asawa, tumatatag spiritual. Sama-sama kayo nakakapag-akin ng kaluluwa. Sama-sama kayo nakakapagbigay sa gawain. In spite of those hardships, in spite of those problems, nabubunot mo yung mga tinik and you'll see your spiritual vineyard growing. Because you're learning. How about this morning? Let me go back. Spiritual life starts with a personal relationship with God. Lalago yan at magsisimula yan pag una kinilala mo sa iyong sarili makasalanan ka at tatanggapin mo ang tagapagligtas ay si Kristo lamang. Sa mga bisita po namin, huwag kayo aalis nang hindi nyo naunawaan ang mensahe ng kaligtasan. Huwag ka aalis nang wala kang desisyon. Love to grow. You see, your spiritual life is like that field. Alagaan mo ito, ito'y magbubunga. Pabayaan mo ito po ay mawawasak. Consider it well. Tayo po tayong lahat, dakilang Diyos. Lord, I'm so limited this morning. You know my weakness. But Lord, salamat po sa kapangyarihan ng inyong salita. Mga Kristiyano pong napababayaan ng buhay Kristiyano, help us to consider it well. Mga kabataan na na-over familiarize sa church, sa Word of God, help us consider it well. Sayang po ang potensyal. Sayang po, Panginoon, ang pwede mangyari. Help us to take care of our spiritual fields. Magligtas po kayo mga kaluluwa, patuloy kayo magbago ng buhay, Panginoon. Basagin niyo po ang mga maling filosofiya po namin sa aming sarili at makita po namin napakasaya maging Kristiyano, napakasaya maglingkod po sa inyo. At ito po ang sumigaw sa aming puso at sa aming paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang-una po sa aming mga bisita, may lalapit po sa inyong soul winner, Christian worker. I think there will be somebody to guide these people. Susunod sa tubig ng bautismo. Let's learn to take care of that. Alright, sige po. Sige po. Sama po kayo sa kanila, sa aming mga bisita. If decided to follow the Lord, water of baptism, you go with them. Somebody will guide you, somebody will assist you, somebody will help you.
Papaliwanag po sa inyo ang mensaheng pinangaral. Papaliwanag po sa inyo ng malinaw ang kasiyahan ng pagsunod sa tubig sa Panginoon, tubig ng bautismo. Amen. Sige po, you join them. You join them.